I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya isang taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. O, asan? Asan ang galit? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara, magtawag ka ngayon ng rally niyan sa EDSA, tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino, tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. O sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mo yan ay isang kakag-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakulong ng tatay mo. O, hindi naman siya inosente. O, di ba? O, magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Napakalakas din ng ilusyon ni VP Sara na magdeklara agad ng planong patakbo ng 2028 bilang presidente. Habang ang lahat ay abala sa pagharap sa hamon ng buhay at sa lahat ng mga tinatahak ng mga problema sa buhay, ay abala naman si Sara sa pagdeklara ng kanyang pagka-presidente sa 2028. At napakataas pa ng kanilang palagay sa kanilang sarili na number 1 daw siya, na siya ang pinakamalakas na kandidato. Asan? Hindi ka iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano sa buong Pilipinas kasi gusto mo ipatapon ang bangkay ni President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Gusto mong ipapatay si BBM, gusto mong ipapatay si Lisa, gusto mong ipapatay si Martin. Paano ka naman iboboto? Ngayon, ito naman mga dilawan at pinklawan, hindi ka rin nila iboboto sapagkat meron silang kandidatong sarili nila. Andyan si Madam Lenny, andyan si Kiko, andyan si Bam, andyan si Coco Pimentel, andyan si Risa Hontiveros. Bakit ka naman nila iboboto? Ang Philippine politics is divided only to two major camps, Marcos and Aquino. So either dyan lang ang mananalo. Kaya lang nanalo yung tatay mo noong 2016 kasi dinala siya ng Marcos. Kaya ganon. Ngayon, saan ka pupulot ng boto? Yung namang mga leftist ay ayaw na ayaw rin sa'yo dahil galit sila sa'yo. Ngayon, sino asahan mo? Yung INC? Bakit? Ang INC, iboboto ka niyan, dadalhin ka niyan pag nakita nila na ikaw talaga yung pinakamalakas. Pero kung hindi, siyempre, hindi ka rin nila dadalhin. Ngayon, yung ibang mga partido, hindi ka rin nila dadalhin sapagkat mas makikianib yan o magko-coalition yan doon sa administration or doon sa opposition. Kasi siyempre para meron silang mga kandidato sa kanilang senatorial slate. Kaya hindi ka pa rin nila dadalhin. Kaya yung sinasabi ninyo na number 1 ka at pinakamalakas ka, napakalaking ilusyon at kasinungalingan yan. Saan ka pupulot ng boto? Sa Davao lang? O ilan lang yun? Hindi ka paabot ng 5 milyon. So yun guys, narinig nyo yung sinabi ni Secretary Gadon. May punto naman siya, no? Siyempre lahat tayo nagtaka. 2 years pa, ang layo-layo pa yung eleksyon, tapos nag-declare ka, natatakbo. Di ba parang napaka awkward or weird. Wala sa oras. Samantalang yung iba, abala sa pagtatrabaho, yung administrasyon, abala sa mga pag-aayos ng problema, no, pagtugon sa mga pangailangan ng mga mahihirap. Pero siya, very easy ang kanyang galaw. Walang ambag walang nagawa sa bayan na ito, puro paninira lang sa Marcos administration. Di ba? Obvious ba? Puro BBM resign yung mga alipores niya. Totoo yun, sabi ni Secretary Gadon, hindi naman talaga mananalo yan guys. Siguro, I think, bandang Luzon wala hindi siya makakuha ng majority votes. Pinakamalaking delegation nga naks naman, malawak na yung para manalo ng isang pangulo ang NCR in fairness malawak. Ilang milyon yan ikumpara mo lang sa Mindanao. Hindi naman lahat ng Mindanao ay maka-Duterte, ganun din ang Cebu. Diba? At ang mga tao ngayon nagising na. Siyempre, mas pipilian nila yung taong nakakatulong sa mamamayan. I think maswerte yung magiging i-endorse ni Pangulong Marcos Jr. sa darating na 28 dahil siyempre tatangkilikin ng yun. Kumbaga iboboto ng mga Marcos loyalists yun, for sure. At nakakasigurado din tayo mga
yung mga naumpisa ng Pangulong Marcos Jr., ito tuloy niya, di ba? Malaking maitulong ni Pangulong Marcos Jr. sa mga kandidato na i-endorse niya. Sa totoo lang, dahil ngayon nakikita ng mga majority ng Pilipino kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. So, nako, maliligwak yan si Sara sa totoo lang. Sa ating mga kababayan, huwag kayong magpapadala sa mga buying votes. Nako, ang importante yung kapakanan ng bansa natin at kapakanan ng kapwa Pilipino. Guys, yung soberenya natin, baka matuluyan na mawala sa atin yan. Yan ang pakaingatan natin. Kung mayroon tayong iluklok, yung tamang kandidato na alam natin na kaya niya ipaglaban ang sariling bansa. Di ba? Tulad ng Pangulong Marcos Jr. Sa totoo lang. Oo, kaya tama yung sinabi ni Secretary Gadon. Masyadong eager si Madam para tumakbo. Alam naman natin ang intensyon niya, di ba? Tumakbo sa pagkapangulo. Alam niyo na yan. Sabi nga. Sino guys ang yan ang ating source. Umandar na naman ang halunisyon ditong si BP Sara. Ayan ang naging reaksyon ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation na Larry Gadon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na umanay galit na ang mga Pilipino. Ano lang niya yun, sa kanya lang yun. Ayon kay Gadon, hinahamon niya ang Vice President na patunayan ito sa pamamagitan ng pagtawag ng rally sa EDSA. Nasaan ang mga galit. Hinahamon kita, magtawag ka na rally sa EDSA, tawagin mo ang mga galit na Pilipino para makita natin ano ni Gadon. Totoo yun guys, no? Well, alam naman natin ng sentimiento ng taong bayan ngayon pagdating sa nangyayari guys. Sa panahon ni Digong, siyempre galit sila, 'di ba? Hindi nila akalain na ganoon pala. So, for me naman, basta ingatan natin ang bansa natin sa pamamagitan ng votes. Tayo ang may kapangyarihan para ma-save ang bansang ito sa mga bansa na gustong kamkami ng mga isla natin. Alam niyo naman kung sino yun. So yun guys, ang aking pinaka-latest update. Ayan, Cortesy ng Abante. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. Komento and follow me. Bye guys.